Tayo po ngayon ay nasa ikalawang araw ng simbang gabi. Ang ating pong punong tagapagdiwang ngayong umaga ay si Reverend Father Rene F. Paglinawan, OAR. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itinatampok sa ating Ebanghelyo ngayon ang talaan ng mga ninuno ni Jesus. Ilan sa kanila ay may mga kilalang karakter na may mahalagang papel sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Subalit, marami rin sa mga ito ang makasalanan. Inilarawan ng talaang ito ang pagpasok ni Jesus sa kasaysayan ng tao. Siya ang rurok ng kasaysayan ng Israel, ang Mesiyas nilang hinihintay. Kay Jesus naging ganap ang kahulugan ng kasaysayan ito. Mga kapatid, upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang nitong pangalawang simbang gabi, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Nasa lupa'y kapayapaan, nasa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Purihin ka namin, kinarangan namin, sinasamba sa namin, ibinagpapit ka namin, pinasasada namin, dahil sa dakila mo ang kitapurihan. Panginoong Diyos, hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesus Kristo, utong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Apo, Jesus, Diyos, Apo, Jesus, Diyos, Apo, sa Diyos, Marita. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugod sa bawat halaman. Maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa marikatasan, sapagkat ikaw lamang mananataas-taasan, ikaw lamang o Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Amen. Ng Diyos Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan, kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa kabila ng mga pagkukulang at kahinaan ni Huda at ng kanyang lipi, itinuloy pa rin ng Diyos ang kanyang balak. Kay Huda magmumula ang angkan ni David, at sa lipi ni David magmumula ang Mesiyas. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na yon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayo, mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Ikaw, Huda, ay napapupurihan, niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway, lahat mong kapatid, sa'yo'y gagalang. Mabangis na leon ang iyong larawan, muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Huday, liyong nahihimlay. Walang mangangahas lumapit, sino man. Hawak niya'y setrong tuon sa paanan, sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatal, ang tunay na haring dito'y magtatangan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap at sa mga taong walang pag-uukulan ng paglingap. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Naway yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumalangin. Hari nawa, pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Tinatawagan po ang mga pamilya ni Kagawad Rowena Palacio and family, Sister Julie De Jose and family, at ang pamilya ni Sister Olivia Valenzuela and family para sa pagsisindi ng kanila na Adbyento. May ilaw sa lumpiang korona, pag-asa pagulong sa mundong naghihintay, sa pagbawi ng kadiliman, kasalanay nahugasan, bagong buhay ang angulong, siya saya ng kapaskuhan, siya saya ng kapaskuhan.
Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, ipinauubaya po namin sa iyo ang mga bahagi ng aming buhay na ngailangan ng pagbabago. Inialay din po namin ang mga pangako ng mabubuting gawain. Basbasan mo po kami ng karampatang biyaya nang maisakatuparan namin ang mga ito. Nang sa gayon ay maging karapat-dapat kaming maging handog para sa iyong anak na siyang naghahatid ng pangako ng buhay na walang hanggan. Pahintulungan mo, Panginoon, na magampanan namin ang tamang tungkulin bilang miyembro ng aming pamilya. Gawin mong banal sa lahat ng bagay ang lahat ng mag-anak na naririto ngayon, partikular na sina Kagawad Rowena Palacio and family, Sister Julie de Jose and family, and Sister Olivia Valenzuela and family. Loobin mong maging bukas palad kaming lagi sa mga kapusalad, sa mga dukha at sa mga sawi. At naway maging masigasig kami sa pagpapalaganap ng iyong pagkahari sa ibang tao habang hinihintay namin ang pagbabalik ni Kristong aming Panginoon. Amen. Karunungan ng may kapal, tanayong pangasiwaan, halina't kami turuan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Sara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz, at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Joram, na siya namang ama ni Osias. Itong si Osias ay ama ni Jotam, na ama ni Akas, at si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Hosias. Si Hosias ang ama ni Jeconias, at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon,
ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud na ama ni Eliakim, at si Eliakim ang ama ni Asor. Si Asor ang ama ni Sadok na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 ang salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Mag-umpisa po ako mga kapatid ng isang confession, ng isang pag-aamin. Kung kami ay pagpipiliin, hindi po kami pipili sa araw na ito, sa ebanghelyong ito, sa Misang Aguinaldo. Meron ako mga kilalang pari na kung maiwasan itong araw na ito, sapagkat puro mga pangalan. Anong sasabihin mo? Puro mga pangalan. Si Brother Boyet lang sigurong makamemorize nito. Mamaya, mag-ano kayo kasi tatanungin ni Brother Boyet kung sino-sino itong mga pangalan. Pero, kung tutuusin, dalawang napakahalagang pag-aaral ang sinasabi sa atin ng Ebanghelyo ito. Kaya linagay ng simbahan, kaya linagay sa Biblia ito. Ano ang unang katotohanan? Si Jesucristo tunay na tao. Hindi siya nagpanggap na tao siya, na hindi naman pala, Superman naman pala siya, o Batman naman pala siya. Hindi po. Siya ay tunay na tao. Kaya ito ang pinakita ni Mateo na galing kay Abraham hanggang kay David ay 14 generation, no? Hanggang sa nasilang si Jesucristo. Gustong ipakita ni Mateo, ng Ebanghelista, na ang angkan na Jesucristo ay galing pa doon kay Abraham. Tunay siyang tao. Bakit kailangan ipakita na si Jesucristo ay tunay na tao? Bakit mahalagang katotohanan na si Jesucristo ay tunay na tao? Sapagkat ang Diyos ay gustong ligtasin tayo sa pamagitan din ng tao. Kaya naman niyang Diyos siya at gawing, okay, so ligtas na kayong lahat. Hindi. Kayang-kaya ng Panginoon yon, pero hindi. Iyon ang ninais niya. Ang ninais niya ay ang Diyos mismo, siya mismo ay maging katulad sa atin. Bakit po importante ito mga kapatid? Sa ating buhay na ordinaryo, pag mayroong isang mahalagang tao na lumalapit sa inyo, nakikipamukhay, nakikisilamuha kasama ninyo, kasama natin, ano ang feel natin? Wow, importante ako. Wow, talagang bumaba siya sa akin. On the contrary, kung merong mga leader, halimbawa, mga politiko, na nag-legislate, gumagawa ng mga batas, pero wala silang contact sa mga tao. Ang kanilang ginagawa, galing sa kanilang magarang mga tahanan, naka-aircon vehicle, papunta sa Kongreso, gumagawa ng batas para sa mga taong ordinaryo. Kayo ang sasabihin niyo, ano bang alam niya sa buhay ko?
Paano ba niya nakikita ang aking pagtitiis, ang aking pagsisikap, kung naka-aircon siya palagi? Ganoon din siguro ang masabi natin kung kaming mga pare ay galing sa aming mga magagarang mga bahay ay gagawa ng mga programa na mahirap para sa inyo. Parang walang pakisama. Hindi alam kung ano talaga ang sitwasyon. Kaya gusto natin yung mga politicians, di ba, na makamasa talaga. May grassroots contact talaga. Kilala ka. Tinatawag ang pangalan mo. Alam ang sitwasyon mo. Alam kung ikaw ba ay ganito ang pagtitiis mo, ganoon. So, yun po ang punto. Hindi ang Diyos natin na magbigay ng kaligtasan, kundi siya mismo ay bumaba sa ating sitwasyon. Natandaan ko si Bishop Pabilio. Hindi pa siya obispo noon. Dito siya sa Tondo, nagtatrabaho. Tapos, yun, as always, si Bishop Pabilio ay talagang babad na mahihirap, babad sa mga grassroots problem. Pero sabi niya, at the end of the day, kung gaano man ako ka-involved sa mga mahihirap, kung gaano man ako involved sa kanilang mga buhay, at the end of the day, uuwi ako doon sa aking air-conditioned room. No? Pag nagkakasakit ako, ay merong kongregasyon na mag-care sa aking medical expenses. Hindi ko talaga ma-experience ang naranasan ng mga ordinaryong mga parokyano. Kaya, humingi siyang pumunta sa Palawan. At doon talaga, namuhay siya ng mahirap talaga. At doon niya nakita na talagang buhay niya ay mahirap, ang kanyang mga paligid ay mga mahirap. Ano nangyari noon? Ginawa siyang obispo. Pinapunta uli sa Manila, ginawang obispo. Pagkatapos, nasa Palawan na siya. Anong sinabi niya? Nagpapasalamat ako sa Santo Papa. Kasi sabi ng iba, ay demotion? Ay hindi siya ginawang arsobispo ng Manila? Hindi po demotion. Para sa kanya na napakataas ang kanyang espiritualidad, yun ay isang gantimpala na pinapunta siya doon sa Taytay. Mahirap na, hindi diocese kundi apostolic vicariate ng Palawan, isa sa dalawang apostolic ng. Tapos sabi niya, at the twilight of my life, pinapunta ako ng Holy Father dito. This is a blessing. Kasi talagang babad siya. So, hindi lamang salita ang kaniyang pagiging nakikisalamuha sa mga mahirap. Ito po ang punto kung bakit si Jesucristo ay naging isa sa atin. Upang lahat ng ating sitwasyon ay dalhin niya sa langit. Lahat ng mga nararanasan ng tao ay nararanasan ni Jesucristo maliban sa kasalanan. Si Jesucristo ba ay naging takot? Nagutom ba si Jesucristo? Tinugis ba si Jesucristo? Si Jesucristo ba ay nawala ng bahay? Di ba? Saan ba siya isinilang? Sa isang basbasan. Saan ba siya nung siya ay gumawa na ng kanyang ministry, ano bang nasabi niya? Tinanong siya, saan ka ba nakatira, Lord? Siya, the foxes have holes, the birds of the air have their nest, but the Son of Man, ang anak ng tao, ay walang higaan. Nung namatay siya, anong nangyari? Meron ba siyang Loyola Memorial Plan? Hindi. Hiniram ang kanyang libingan. So ito si Jesus, ang Diyos mismo, ay naging isa sa atin. At hindi lamang isa sa atin na magara ang kanyang, hindi siya nasilang sa isang palasyo, hindi siya nagcha-chariot kung siya ay pupunta sa mga lugar kung saan siya nagpapahayag ng mabuting balita, kundi siya ay naging isang katulad ng alipin. Alipin ang ginamit ni San Pablo na word. He became a servant, alipin. So, anong ibig sabihin? Mahalaga tayo sapagkat si Jesucristo ay naging isa sa atin. At hindi lamang nagpapanggap na tao, kundi tunay na tao. Ito ang pinapakita ni Mateo.
galing talaga sa lipi ni Abraham. No? Hindi siya anak ni Jose, kundi si Jose ay merong genealogical tree. Iyon. So yun ang unang pag-aaral. Mahalaga tayo, kaya si Jesucristo ay naging isa sa atin. Ang ating mga pagsisikap, ang ating mga paghihirap, ang ating pagiging tao ay napakahalaga, kaya si Jesucristo ay naging tao. Hindi po siya 50% tao, 50% Diyos. Hindi po siya 25% na tao, 75% na Diyos. Siya po ay 100% na tao, 100% na Diyos. Lahat ng naranasan, sabi ng Biblia, lahat ng sitwasyon ng mga tao, naranasan ni Jesucristo maliban lang sa kasalanan. Amen? Pangalawang katotohanan, pagtuturo. Kung titingnan natin itong mga ninuno ni Jesucristo, hindi po sila lahat banal. Tayo siguro, ay sana lahat ng mga ninuno ko ay santo. Gano'n. Jesucristo mismo, marami siyang mga makasalanan na ninuno. Si Solomon, anak ni David, anak ng adulterous. Yun. Si Tamar at saka si Huda ay ang kanilang relasyon ay makasalanan. Si Ruth, hindi yan Hudiya, kundi taga-ibang lugar. Sumama lang kasi tapat na tapat sa kanyang mother-in-law. Meron pa dyan, manloloko. So, ibig sabihin, ang Mesiyas mismo, ang kanyang pamilya ay hindi ganoon kabanal. Ano ibig sabihin nito? Merong kasabihan sa English, God writes straight in crooked lines. Ang Diyos ay sumusulat ng matuwid sa pamagitan ng liko-likong pagsusulat. No? God writes straight. So, ang ibig sabihin ay ang kasalanan ay hindi nagkahadlang na matupad ang plano ng Diyos na iligtas. Sin is no obstacle to the fulfillment of the plan of God. Ang plano ng Diyos para sa atin ay ang ating kaligtasan. Gaano man kamakasalanan ang mga tao, hindi yan hadlang sa kapangyarihan ng Panginoon. Ang kaligtasan ng Panginoon ay hinahandog niya sa lahat. Makasalanan, banal, puti, itim, taga rito, taga roon, babae, lalaki, bata, matanda, lahat ay inaalok niya ng kaligtasan. So, ang maghadlang lang sa iyo na tumanggap kay Jesucristo ay ang kasalanan. Pag ikaw ay ayaw mong tanggapin si Jesucristo bilang manliligtas, ano ang magawa ng Panginoon? So, sa plano ng Diyos, hindi hadlang ang kasalanan. Pero, kung tayo dahil sa ating kayabangan, sa ating kapalaluan, ay ayaw nating tanggapin ang kaligtasan na galing sa Panginoon, wala siyang magagawa. Hindi po siya pipilit sa atin, sapagkat kusa niyang inaalok ito at kusa natin dapat tanggapin. Mga kapatid, kaya ito ang dalawang mga pag-aaral natin. Si Jesucristo ay naging isa sa atin. Upang hindi natin masabi, Diyos naman siya ay superpowers naman siya Ang superpower ni Jesucristo ay hindi niya ginamit para sa kanyang sarili. Hindi niya ginamit upang makaiwas sa mga problema.
Ginamit niya para sa kapakanan ng iba. No? Pinarinig ang mga hindi nakakarinig. Binigyan ng makapagsalita ang mga pipi. So, ganun. Pero hindi para sa kanyang sarili. Nung siya na ay tinugis, wala siyang sinabi. Sinampal siya, no? Hinama, tapos ipinako sa krus. Hindi niya ginamit ang kanyang superpowers. So, ibig sabihin, siya ay naging isa sa atin. At napakahirap ang kanyang buhay. Ibig sabihin, tayo rin pala ay nagkakaroon ng kasama. Tayo din pala ay merong pag-asa dahil si Jesucristo ay nabuhay gaya natin. Pangalawa, ang kasalanan ay hindi hadlang sa plano ng Diyos. Ang mga ninuno na hindi banal, ayun, alam ng Panginoon yon. Tayo na hindi banal, alam ng Panginoon yon. Ano ang kabanalan? Ang kabanalan ay hindi to be perfect, na walang kasalanan. Ang kabanalan ay araw-araw magsikap upang maging tapat sa Diyos. Bagsak ka, tayo ka rin. Nagkakasala ka, may ka ng tawad. Ito ang kabanalan. Unti-unti. Sapagkat hindi ikaw ang may lakas na likas upang maging banal, kundi ito ay biyaya ng Panginoon. Amen? Magsitayo ang lahat. Sa gitna ng mga unos ng buhay, kami lumalapit sa iyo, aming mahabaging Diyos, na nakikilakbay sa amin at siyang may likha ng tanang muti. Buong pagpapakumbaba kaming dumadalangin, Ama, basbasan mo ang iyong bayan. Ama, basbasan mo ang iyong bayan. Yakapin nawa ng simbahan ang lahat ng mananampalataya, makasalanan man o mabuti, tungo sa pagpapanibago ng buhay na naaayon sa kalooban mo, O Diyos. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong bayan. Matugunan nawa ng mga pinuno ng pamahalaan ang mga daing ng bawat pamilyang Pilipino upang makapamuhay silang payapa, maayos at mabuti. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong bayan. Huwag nawa naming hayaang manaig ang kasalanan sa aming pamilya at simbahan. Mapagtagumpayan nawa namin ang bawat tukso sa pamamagitan ng aming pagsalig sa iyong grasya ng kabutihan. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong bayan. Maging kalakasan at pag-asa nawa ng mga may sakit, lalong-lalo na yaong mga nagdurusa dahil sa COVID-19, ang pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong bayan. Patawarin mo, Ama, ang mga kapatid naming yumauna upang tuluyan nilang masilayan ang kaningningan mong walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong bayan. Panginoon aming Diyos, kami nananalig na lahat ng bagay at pangyayari ay naaayon sa ikabubuti ng iyong bayan. Tulungan mo nawa kaming makita ang iyong pagbabasbas sa gitna ng pandemya at matinding mga pinagdaraanan sa buhay.
Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga puso tapat. Sa namin ay iyong bigay. Galak sa kapayapaan, nawa ay kaming. Itong halaga dinamay, mga umalay. Araw ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwa kapatid, bubungan ang buhay na iyong binigay. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga puso tapat. Sa buhay ay iyong bigay. Galak at kapayapaan, nawa ay kamting. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Round yon virgin mother and child, holy Magsitayo po ang lahat. infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkakatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas, kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoon, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya, kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana, Hosana. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay ngunit sa higit ng pagkaibig at sa salwa ng Jesus, hanggang sa siya'y hanggang sa siya'y Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, kaisa ni San Agustin, San Ezequiel Moreno, Santa Magdalena ng Nagasaki, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugulugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Magsiyo ang lahat. Sa tagubili ng manakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya
at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Ito'y nagdadakis sa iyong liwanag. Pag-asa ng tao'y iyong inihaya. Panginoon, Panginoong Diyos, sa pagdating ni Kristo Jesus. Ni Kristo Jesus. The stars are brightly shining. It is the night of our King Savior's birth. Long lay the world in sin and error hiding, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, where yonder praise the new and glorious Lord, on your knees, oh, the angels' voices on high, you died, oh, night, when Christ was born. All night, divine, all night divine. On your knees, oh, hear the angels' voices on high. You died, oh, night, when Christ was born. Oh, night, divine, oh, night divine. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran
ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ubo na muna po para po sa ilang paalala. Ang simbahan ay lubos na nagpapasalamat sa ating mga sponsor sa pagsisindi ng kandila ng Adviento, ang pamilya ni Nakagawa Rowena Palacio and family, Sister Julie De Jose and family, Sister Olivia Valenzuela and family. Palakpakan po natin sila. Ang kulay ng damit na atin pong isusuot bukas sa ganitong oras ay kulay dilaw. Inuulit ko po, ang kulay ng damit na ating isusuot bukas sa parehong oras ay kulay yellow o kulay dilaw. Ang ating anniversary theme ngayong taon ay Proclaiming the Good News in Every Family. Hinihiling po ng simbahan na mamaya po, kung maaari pag-uwi ninyo, ay maisulat po ninyo sa isang papel ang mabuting balita, mga kaya na natanggap ng inyong pamilya sa nagdaang taon, at ihuhulog po ninyo ito sa ating mailbox. Ang ating mailbox ay nasa pintuan ng ating simbahan. Ito ay isang paraan ng pagbabahagi ng mabuting balita at pasasalamat na rin sa lahat ng mga biyayang natanggap ng inyong pamilya. Panoorin po natin ang video ukol sa mailbox Christmas Good News. Ang tema ng ating simbang gabi sa taon ng anibersaryo natin ngayon ay Proclaiming the Good News in Every Family. Sa Tagalog, ipamahagi anumang mabuting balita meron sa inyong pamilya. Ang tema ng ating simbang gabi sa taon ng anibersaryo natin ngayon ay Proclaiming the Good News in Every Family. Sa Tagalog, ipamahagi anumang mabuting balita meron sa inyong pamilya. Dahil dito, meron tayong parish mailbox sa loob ng ating simbahan. Ano ang maaaring gawin? Isulat muna ang mabuting balita sa inyong pamilya habang nasa bahay pa kayo. Sa bawat simbang gabi, maaaring ihulog iyan sa mailbox ng ating simbahan. Ipunin natin sa simbang gabi at ipamahagi natin ang good news tulad ng ginawa ng mahal na birhen. Pumunta siya sa kanyang pinsan na si Elizabeth at sabay silang nagpuri sa Diyos. Tularan natin sila. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Isa lang po ang tatawagin para sumagot sa tanong. Ngunit talpak na. Maraming salamat po kay Brother Christopher Valenzuela at kay Sister Virgin Buho. Nag-ambag po sila para sa ang tanong. Muli po, kasaysayan ng ating kaligtasan. Maraming mga personalidad, ang mga tao, na ginamit ang Panginoon para sa kasaysayan ng ating kaligtasan, para sa kaligtasan. Anak ni David, may nagsabi na isang humihingi ng kagalingan sa kanyang karamdaman. Anak ni David! At ang ibig sabihin, naniniwala yung taong yon na Mesiyas ay naririto na. Mahabang taon ang lumipas. 14 na salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 na salinlahi mula kay David hanggang sa pagsasakop ng Babylonia. 14 na salinlahi mula sa paglaya sa Babylonia hanggang kay Kristo. Ready na kayo? Yun na lang. Tayo po ay dumadako doon sa mga tao na kasama sa kasaysayan ng ating kaligtasan.
Saan nagmula ang lipi ni David? Taas ang kamay. Sa unang pagbasa yon, saan nagmula ang lipi ni David? Naku, meron bang nakinig sa unang pagbasa o unang tulog? May tumataas po ron, hali po kayo. Okay, baka masagot mo to, ready ka na sa pangalawang sagot, ha? Saan nagmula ang lipi ni David? Kay Huda po. Kay? Huda. Kay Huda. Tama po, kay Huda. Palapakan natin siya. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Christina po. Christina. Christina. Sa mga katuwid, nung dumako sa... Dito ka, harap ka. Nung dumako sa kapanahunan na ni Kristo, sino ang ama ng asawa ni Maria? Ha? Sino ang ama ng asawa ni Maria? Very tricky question. Ano? Halika dito. Sino ang ama ng asawa ni Maria? Di ba? Pinanganak ang ating Panginoon Kristo ni Maria, di ba? Sino ang ama ng asawa ni Maria? Diyos Ama po. Diyos Ama po. Diyos Ama po. Hindi. Meron nagsasabi doon, no? Kung sino? Sino? Si Jacob. Jacob po. Si Jacob. Ano pangalan mo? Christina po. Christina. Sinasagot niya kasi Christina eh. Pangalan mo pala yun eh. Di ba? So, ngayon, salamat kay Ate Virgie Maribuho at kay Kuya Christopher Valenzuela. Talpak na to. Ha? Pati yung sa akin, madaming breakfast na yan, ha? Palapakan po natin siya. Marami po kasi ang naghanda. Naku, alam ko na ang itatanong ni Kuya. Sino ang tatay ni Zorobabel? Di ba? Ang tagal na hindi na tatanong yun eh. So, bukas po ulit, magkita-kita tayo. Muli po, tama po si Father, ang kasaysayan ng ating kaligtasan, hindi basta magic na ginawa ng Panginoon na tayo maligtas, kundi dumaan sa mahabang panahon at ginamit niya ang maraming mga tao. Maraming salamat po. Advance Merry Christmas sa inyo lahat. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. magsiyuko at hingin ang biyaya ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos, Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa,
humayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Pasko ay sumating, tayo ay mapagsiawi ng magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y silang, may tatlong anghel sinalaw. Nagagampanan na si Sharon, kumakalimang ng bindong Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.